Ayan guys, so part 6 na po tayo ng ating video. Ayan, at dito nga po sa part 6 ay kasalukuyan pong tinatanggal po nila yung mga puno na masasagasaan ng pathway. Ayan, so pathway na po yung kanilang ginagawa sa ngayon. Kaya naman po guys, ayan, yung mga punong kasoy po at saka inyam ay kanila nang tinutumba guys. Ayan, at hinuhukay nila yung mga ugat para naman po ah, maging maganda yung dadaanan po ng ating pathway. Ayan. At marami nga pong labor si Mr. Jan nung mga time na yan kasi nga po ay medyo matagal din po yung pagbubuhos at pagtatambak sa pathway. So, kailangan po bago simentuhin yan ay tatambakan para siksik po at maganda yung yung pathway at syempre kailangan po medyo tataas po siya ng konti sa level ng lupa. Ayan. So yan, at natanggal na rin po nila sa wakas ang last na puno ng kasoy. Ayan. So sabi ko nga, hindi po ako actual na nakabisita. Kaya yung mga after na lang yung nabibidyohan ko, wala na yung mga before. Ayan. At yung mga kasalukuyang nangyayari, madalang ko na pong maabutan yung kanilang kasalukuyang pagbibidyo. So, ayan, makita nyo po yung pathway na ginagawa magkabilaan po ay meron niyang ah, nakapile na hollow blocks. Ayan, may asinta para po yung ating semento ay hindi babagsak. Yung pinaka-flooring po dyan, hindi po babagsak. Ayan. So, habang nagbibideo po ako niyan ay may kasamang kwento para ma-update ang mga amo kung ano yung mga nangyayari. Ayan. So medyo matubig po ng part na yan dahil nga po sa tag-ulan. Ayan. At pati po itong labas ay lalagyan din po ng kanal. So mauuna pong gagawin yung kanal dahil po yung tubig ay maaaring mag-stuck sa loob kung hindi po gagawin yung kanal. Ayan. At meron na nga pong nahukay dyan na gagawing kanal. Nauna po yung sa may babang part. Ayan. Medyo matagal din po yung paghuhukay at syempre ano pa po nila yan. Lalagyan ng box culvert. So bali asintahan po ng semento, dalawang semento po ang iaasinta para doon sa kanal po natin. Ayan. Yung mga nakita nyo po na pinakita kong pinaghukayan, yun po yung tinatambak sa pathway po natin bago po sementuhin para maganda yung pagkakalapat. Ayan. Diyan po sila kumukuha sa mga gilid na yan ng kanilang panambak. So, bali na nakarami po kami dito ng tambak guys at medyo mahal din po kasi bumili ng panambak. So, nagpaarawan na lang po kami na dito na lang kumuha sa loob ng area. Although, pag panambak sana na nakatrack, saglit lang. Pero ganun din po yun kasi kailangan pa rin ng manpower sa pagkakalat nun. Ayan, kaya dito na lang po kami kumuha at yun, bali yung arawan po ng pagtatambak ay hindi na po kasama yun sa labor ni Mr. Kasi po si Mr. dito ay pakyawan guys. So, pag pakyaw niya po, ibig sabihin yung sa pagtatambak, hindi na po kasama sa pakyawan niya yun guys. Kasi po ay ang usapan po nila sa pakyaw ay 50% po siya sa materyales. So, kung isasama niya pa po yung tambak, so lugi po siya kasi it takes ng ilang araw din po bago po natapos yung tambak guys. Ayan, kita nyo naman at medyo maluwang din po yung pathway at ilang araw po kami nagpapatambak. Ayan, pati po yung pahukay natin dyan sa kanal na yan sa gilid ng bakod ay hindi rin po yan sagot ni Mr. yung paano dyan guys, pahukay. So, bali sa amo na rin po yun. Ayan.
So, ang ginagawa po namin, bago po kami magpaarawan, siyempre kinukonsulta po muna sa amo para alam ng amo at kung papayag po ba yung amo. So, napakamaganda po yun na bago tayo magpaumpisa ay kailangan po ay merong maayos na komunikasyon at pag-uusap sa may-ari para po hindi sila na mabibigla sa kanilang babayaran at syempre ay nakahanda po sila sa bayarin at syempre alam na nila yung magiging kaganapan. So ayan at medyo kasalukuyan po ulit silang naghukay dyan dahil sabi ko nga po pinauna yung kanal. At the same time, yung hinuhukay sa kanal ay itinatambak na rin po dito sa ating pathway. So, bali double purpose po yan. Medyo, kumbaga, tipid na. Kasi nga po ay habang naghuhukay, nagtatambak din po. Ayan. So, left and right yung nagtatambak. Ayan po si Mister at siya yung kasama rin po siya dyan na nag-aasikaso at nag facilitate po dyan para maging maayos po yung pagtrabaho. Siyempre, siya po yung may tanggap dyan, kaya dapat ay lagi po siyang nakamonitor. So, ako naman po ay tuwing hapon lang talaga ako pumupunta or pag may merienda, naghahatid ako ng merienda or kung meron akong binili sa bayan, yun. Saka lang po ako nakapunta kasi po ay hindi rin po ako pwedeng magpirmi dahil may gawain din po sa loob ng bahay. Ayan. Ayan at pag umaaraw ay sinasamantala namin guys kaya marami na po yung kinukuha naming labor para mabilis yung paggawa. Ayan. At yan sa part po na yan na flooring na po nila yung ginawang kanal o yung box culvert. Ayan, nabitin po yan ng semento kaya yung nasintahan lang nila nung una ay dun lang po sa bandang dulo. Kasi ay, nabitin po ng hollow blocks. So, need ulit mag-order ng hollow blocks. Ayan. So, habang binibidyo ko po yan, ayan, sinasabi ko na kailangan ng hollow blocks. So, yung mga PVC po na natanaw nyo ay yan po dadalo yung mga tubig na galing sa loob ng area para dyan po lalabas. Ayan, para po, kumbaga, tuyo palagi yung loob ng area pag umuulan, hindi siya mag-iimbak yung tubig sa loob. So, yan po yung purpose ng mga PVC na yan, guys. Ayan. So, yan. At malapit na matapos yung kanal. Konti na lang po yung ilalagay dyan na hollow blocks. At matatapos na po yan. At ito po, dito sa loob ay puro patambak pa rin po yung ginagawa. Kasi nga po ay kulang pa yung tambak. Ayan, pati po dito sa harap. Tinambakan din po yan. Ayan. At hindi lang po basta tambak yan guys, no? Pinapasiksik po natin yan. So, kailangan po talaga ay siksik para po hindi bababa yung flooring. Pag pinlooring po nila yan. Ayan. So, yan po ay gagamitan ng mixer. So, mag-aarkila po si Mr. ng mixer para po dyan. So, ayan. At konti na lang po yung tambak na kailangan dyan at yan ay ipo-flooring na nila. So, next video po natin ay ano na po, pagsisemento na po tayo dyan sa ating pathway, no? So, yan po, nilagyan po ni Mr. ng dalawang pundasyon yan. So, magkabilaan para po yan sa nakatugon yan sa harap ng terrace. So, in case po na iuwi nila mami yung sasakyan nila, pwede po silang maglagay dyan ng pinakagarahe. So, yun po yung purpose na meron siyang pundasyon. So, ganun po yung gawa ni Mister na medyo nilalawakan niya po yung kanyang imahinasyon ano, para mapaghandaan niya yung mga posible pang gagawin sa loob ng bahay. So, sinasuggest niya rin po yan kila ma'am para alam po nila ma'am. So, yan po at
Noong time po na yan ay dalawa lang po yung tao niya. So, nagpinlooring niya lang po yung tapat po ng ng isang gate. So yan, mano-mano pa lang po guys yung kanyang ginawa dyan. Hindi pa po sila nag-umpisa gumamit ng mixer. Kasi po ay hindi pa ready lahat. Ayan, at yung part po na yan, may pinabalikan pa po siya na tambakin. So, nung time po na yan, bali, dalawa na lang po yung tao niyan at inasikaso na lang po nila yung mga kulang sa tambak at siniksik po nila ng todo para maging maayos na po at next na po yung flooring kasi guys dahil may gagamitin silang mixer so kailangan dire-diretso po pag nag-umpisa para okay yung trabaho at saka guys pag umuulan kasi mahirap kaya dapat nakadire-diretso na para kada andar ng mixer ay dire-diretso yung pa pagpo-flooring nila yung paghahalo nila guys ayan kasi nga ay yung mixer po ay meron ding bayad so ang arkila po nun ay 1,000 bali po natawad lang po namin yun dahil kumare at kumpare po namin yung pinag-arkilahan namin kaya guys yan nakatawad po kami so yan tapos na po yung pathway natin dito ay yung ating box culvert. So, hindi na po yan daw tatakpan ni Mister kasi ang tatakpan na lang po yung tapat ng gate kasi nga po ay mahirap siyang tanggalan ng bara kasi hindi siya ganun kalapad. So, kaya napag-isipan ni Mister na yung tapat na lang daw ng mga gate yung lalagyan ng tambak. So, ayan. Makikita na po natin na napapakinabangan na yung mga PVC. So, yan po sa dulo na yan ay kulang pa ng isang PVC. Dalawa po yung ilalagay dyan ni Mister kasi po pag bumuhos talaga yung tubig dyan ay grabe guys. Kaya yan, kailangan niya po ng dalawang PVC para maganda yung daloy ng tubig. So, yan kung makita nyo, medyo masukal pa dyan sa paligid kasi ay hindi pa po naayos at hindi pa naasikaso. Hindi pa ako nakapagsunog dyan. Ayan, at ipapag-grass cutter din po ang paligid na yan guys. So, naghihintay lang po talaga ng perfect timing kasi umuulan palagi. So, mahirap sa ulan. Makipagpatintero sa ulan guys. Ayan. At saka nakapokus pa yung mga trabahador dyan. Nakapokus pa silang lahat sa paggagawa ng pathway kasi marami talaga yung kinuha niyang trabahador. So, bali yung actual po nila na pagsisemento ay parang na-upload ko na. So, bali yung development na lang po yung makikita niyo po sa next video natin. Ayan, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa lahat ng aking tagapagsubaybay. Mega love shout out po sa lahat. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.